makikita po natin sa latest satellite images po natin na yung bagyong Maymay na binantayan po natin itong mga nakarang araw ay naging isang low pressure area na lamang at huling namataan 565 kilometers silangan ng Etiague sa lalawigan ng Isabela. Malaki po ang posibilidad na malulusaw na rin itong low pressure area nito at magiging bahagi ng trough o yung extension or buntot nitong Typhoon Dolphin na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ang huling lokasyon ay may 1,900 kilometers northeast na extreme northern Luzon. Base sa pinakahuling datos natin, ang dolphin po ay hindi napapasok ng Philippine Area of Responsibility at patuloy na kikilos patungo naman sa may bahagi ng mainland China. Dahil sa bagyong dolphin, mapapanatili po nito yung lakas ng habagat. Makikita niya po dito, marami pa rin kaulapan. Dahil posibleng bandang linggo pa ito maglandfall sa may bahagi nga ng mainland China. Inaasahan po natin na mapapanatili nito yung lakas ng hanging habagat na siya magdadala pa rin ng maulang panahon hanggang weekend po, no? Asahan ng mga kababayan po natin, lalong-lalo na sa malaking bahagi ng Luzon, yung western section ng Luzon. Gayon din sa may western section ng Visayas, ang maulang panahon hanggang this weekend, dulot po ng habagat na patuloy na hinahatak o pinalalakas ng bagyong dolphin. Mapapansin naman po ninyo, wala masyadong kaulapan sa may Visayas at Mindanao. Gayon din po, halos mababawasan na rin yung mga pag-ulan sa may bahagi ng Cagayan Valley region. Kaya po mga localized thunderstorms na lamang ang mararanasan. So liban po dito sa dalawang weather systems natin, yung yung bagyong dolphin po at low pressure area at ang habagat, wala na tayong minomonitor na iba pang low pressure area sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. As of 5 a.m. naman, naka-issue po ang ating heavy rainfall warning. Ngayon po ay inaasahan pa natin hanggang alas 8 po, no, effective po itong heavy rainfall warning. Magiging maulan pa rin, lalong-lalo na po sa may bahagi ng Zambales. Sa amin po, dyan sa Bataan at ilang bahagi ng Pampanga ay magpapatuloy po hanggang malalakas sa mga pag-ulan. Samantala, naka-yellow heavy rainfall warning naman po ang Metro Manila, Batangas, Cavite, Rizal at ilang bahagi ng Tarlac, Pampanga, Bulacan, Quezon, Laguna. Ibig sabihin, kung minsan po makararanas pa rin ng mga malalakas sa mga pag-ulan itong bahaging ito ng Luzon, particular na po hanggang mamayang alas 8. So may mamayang 8 a.m. po magkakaroon ulit tayo ng update dito sa ating heavy rainfall warning. So 3 hours po yung effectivity po nitong heavy rainfall warning. Samantala, may naka-issue naman po tayo na weather advices. So ito naman po pang 24 hours. So yung kanina 3 hours. Ito po within the day, inaasahan natin na magpapatuloy yung malalakas sa mga pag-ulan lalo na sa may bahagi ng Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Habang ibang bahagi pa ng Luzon, kabilang na dyan yung Metro Manila at hanggang umaabot po sa Antique, makararanas na kung minsan malalakas sa mga pag-ulan na maaaring magdulot po ng mga flash floods and landslide. Kaya lagi po maging alerto at maging handa sa mga posibilidad ng biglang pagbaha at pag-uho ng lupa. Bukas naman, sabi ko nga po sa inyo, magiging maulan pa rin yung weekend natin dahil po kahit wala na tayong bagyo sa loob ng PAR, ang bagyong Dolphin ay patuloy na magpapalakas ng habagat. Kaya mapapansin nyo, mapapanatili po yung malalakas sa mga pag-ulan sa Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Gusto ko rin po bigyan ng emphasis or diin yung bahagi ng Cordillera. Posible po magkaroon din ng malalakas sa mga pag-ulan dito sa Cordillera at sa may area ng Ilocos Sur at La Union. Bukas po yan, dulot ng habagat. Habang iba pang bahagi ng Central Luzon, Cordillera, Ilocos Region, kabilang din yung Metro Manila at Cavite, Batangas, makararanas pa rin po ng maulang panahon bukas. At magpapatuloy pa rin yung maulang panahon po natin by Sunday dahil pa rin po sa habagat. Kaya po asahan natin medyo maulang weekend talaga yung mararanasan. Pero mapansin nyo po, mababawasan na yung mga pag-ulan lalo na dito sa may area ng Southern Luzon at sa may eastern section ng Northern Luzon. So ito po, again, ay dulot ng hanging habagat na pinalalakas ng bagyong Dolphin. Once na maglandfall na po ito sa may bahagi ng mainland China by around Sunday, possible po magsisimula ng mabawasan yung malalakas na mga pag-ulan dito sa may western section ng Luzon. Muli po, no, ulitin lang natin, ngayong araw, magiging maulan pa rin sa malaking bahagi ng Luzon, lalong-lalo na nga po dito sa may area ng partikular na Bataan, Zambales at Occidental Mindoro. Iba pang bahagi ng Luzon ay makararanas naman ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkidlat, pagkulog. Sa may bahagi naman ng Palawan ay inaasahan din natin ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkidlat, pagkulog. At ganito din po yung mararanasan sa may area naman ng western section ng Visayas. Ang nilalabing bahagi naman ng Kabisayaan, makararanas po ng mga localized rain showers and thunderstorms, yung bahagi po ng area ng Central Visayas, Negros Island Region at Eastern Visayas.
Samantala naman, ang malaking bahagi ng Mindanao ay makararanas po ng mga localized rain showers and thunderstorms sa dakong hapon hanggang sa gabi. So dito po sa bahagi ito ng ating bansa, mas maliit naman yung posibilidad ng mga malalakas na mga pagulan. Dahil generally po, localized thunderstorms ang nakakaapekto, particular na sa malaking bahagi ng Mindanao. Samantala, sa lagay naman ng ating karagatan, may naka-issue pa rin tayong gale warning. Ito po ay dulot po nung trough o extension po ng bagyong Dolphin, kaya po may malalaking pag-alon sa may bahagi ng Batanes at Babuyan Islands, particular na sa Babuyan at Calayan Islands. Delikado pa rin maglayag yung mga maliliit na sasakyang pandagat, maliliit na mga bangka sa mga baybayin po na ito ng ating bansa. So yung mga maliliit na mga bangka, iwasan mo na pong pumalaot sa bahagi ng Batanes at Babuyan Islands. Gayun din po dito sa may western section ng Luzon, inaasahan din natin na kung minsan po ay maalon yung karagatan, kaya mag-ingat din po yung mga maliliit na mga sasakyang pandagat. Ang araw naman natin, sisikat, ganap na 5:41 na umaga at lulubog, ganap na 6:23 po ng gabi.